aking bayan, uunlad ka sa pagsulong ng organikong pagsasaka, kalikasan, kabuhayan at kalusugan. Kumusta mga ka-agri? Noong nakaraan ay ibinahagi sa atin ng ating kasamahan na si Sir Ricky Valdez ang estado ng organikong pagsasaka at iba't ibang programang nakalatag para sa pagpapayabong nito. Magandang araw mga ka-agri, ako si Andrew at samahan niyo akong tuklasin ang mga teknolohiya at pamamaraan upang tayo ay umani ng masagana at ligtas para sa ating pamilya. Welcome sa OK sa OA! Ngayong araw ay muli nating makakasama si Sir Ricky Valdez upang talakayin naman ang mga panuntunan sa organic agriculture ng Philippine National Standards 07-2016. Okay, magandang araw na naman po sa mga nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. At muli, nagbabalik ang iyong lingkod, ang inyong kasama at kasangga sa organikong pagsasaka, ang kapatid na si Ricky Valdez. Ang inyong lingkod ay muli na namang magbabahagi ng kaalaman patungkol po sa Organic Agriculture Program patungo po sa sertifikasyon ng Organic Agriculture or accreditation po ng mga farm towards po sa third-party certification. So, ngayong araw na ito, so bakit nga ba kailangan natin mag-undergo ng certification at magkano yung mga gagastusin at ano-ano yung itsura ng farm para masabi natin na siya ay certified organic or kung siya ay nagpa-practice talaga na in-align doon sa production system na alinsunod doon sa pagsunod po ng ating Philippine National Standard on Organic Agriculture. So mahalagang malaman natin mga nakikinig at sumusubaybay sa programang ito na base po doon sa batas na RA 10068 ay minamandato tayo na ang mga farms or mga processors or producers, mapa-individual man yan or groups, associations or cooperative, ay kailangan natin mag-undergo ng certification kung ito ay nakikilahok or nakikisama tayo sa marketing, lalong-lalo na hindi lang sa local kundi pati sa international market. So again po, sa PNS ng crops, ang layunin po ng certification ay para magkaroon po ng organic integrity yung product natin. Mapaprocess man yan, fresh vegetables man yan, fresh products man yan, livestock, process man yan, or iba't ibang klase ng produkto na kailangang mag-undergo ng certification. So, sa RA 10068 ay ang nagkaroon po ng responsibilidad or ang secretariat po natin in terms po doon sa certification program ay ang BAPS. So, ang nag-accredit po ng certification body dito sa Pilipinas at ang gumagawa po ng Philippine National Standard on Organic Agriculture ay ang Bureau of Agriculture and Fishery Standards. At ang maganda niyan, ang BAPS ay sila rin po yung nag-a-accredit ng mga third-party certifying body dito sa Pilipinas patungkol po sa organic certification. So, dito po sa Pilipinas ay dati meron po tayong dalawang certification body or certifying body. Siya po si OCCP or si Organic Certification Center of the Philippines at saka si Negros Island Certification or yung tinatawag natin na NICERT. So, ngayon, meron po tayong pangatlong accredited na third-party certifying body which is the Control Union Philippines. So, again,
tatlo lang po yung accredited na third-party certifying body dito sa Pilipinas. So, paano ba natin matawag or paano natin masasabi na yung isang farm ay isang certified organic farm? So, basically, dapat siya ay certified ng third-party certifying body na alinsunod doon sa sinasabi ng standard natin kung siya ay crops ang focus niya, kung crops ang ipapacertify niya. So, tinitignan yan from seed, yung organic management plan natin, kung nasusunod ba ng isang farmer-producer natin, or yung farmer cooperative or farmer groups, na yung internal organic standards ay sinusunod ba niya. Alinsunod doon sa Philippine National Standard on crops na nakapaloob po doon po sa ating PNS. So again po, ang tinitignan po ng third-party certifying body sa isang farms ay kailangan i-satisfy niya. Ano nga ba yung standards natin patungkol po sa pagpili ng buto? Ano ba yung mga pamantayan natin doon sa pagpili po ng mga planting materials hanggang doon sa source of fertilizer natin, doon po sa paggamit po ng product, doon sa pagsunod po ng management plan or yung management practices, hanggang po sa harvesting at kung paano siya i-packaging. So again, sa pagpili pa lang ng buto ay kailangan po ang mga source natin like fertilizer, seeds, or yung mga inputs natin ay kailangang certified organic siya. And kung wala naman, pwede tayong gumamit ng mga non-certified or non-organic provided na hindi ito pinagbabawal ng Philippine National Standard when it comes po doon sa selection of seeds and planting materials. So sa production system naman or sa production practices ng isang farmer ay siguraduhin natin na hanggang sa pagpapatubig, hanggang doon sa ina-apply natin ng mga different types of concoctions or fertilizers ay dapat naayon doon sa standard na sinusunod natin doon sa PNS on Organic Agriculture. So, yung isang farm ay mag-undergo ng inspection niyan ng third-party certifying body na kung saan kung makita na siya ay hindi niya sinusunod yung binibigay or yung sinasabi ng Philippine National Standard, ay isa po yan sa mga rason na hindi po ma-certify yung isang farm kung ang ipapacertify lang po niya ay crop. So again, yung certification process po natin ay nakadepende po kung ano yung existing na production ng farm. So titignan po yan kung yung crops lang ang ipaparegister niya. So titignan yan yung organic management plan niya from seeds hanggang harvesting hanggang sa packaging ay titignan isa-isa, step by step yan or point by point yan kung nakasunod ba sila doon sa Philippine National Standard. Ganun na din po doon sa organic livestock. So again po, isa ito sa mga challenge sa mga organic livestock grower or organic livestock raiser na in terms po doon sa Philippine National Standard natin on livestock, ay mahirap pong isatisfy yung mga requirement dahil iilan pa lang po yung mga certified na organic livestock producer or livestock raiser dito sa Pilipinas. Pero dahil may amendment nga ng ating Philippine National Standard, medyo pinagaan po konti. Kaya sa mga nag-aalaga po ng hayop, mga nag-aalaga po ng mga organic na hayop or animales, ang sinasabi po ng standard, hindi po totally natanggalin po natin yung mga feeds na supplements natin. Meron lang pong sinasaad dun sa standard na time of giving feeds or time of giving the supplement. So again, meron tayong tinatawag na 1/3 or 2/3 policy na kailangang i-satisfy ni farmer or yung livestock grower or livestock raiser. Sundin niya yung pamantayan when it comes po sa Philippine National Standard
on livestock. So, sundin niya yung 1/3, 2/3 policy at kung ano nga ba yung animal husbandry practices or animal husbandry plan na ginagawa niya hanggang sa pagpili ng stock at kung paano siya alagaan hanggang sa makatay. So again po, dun po sa pamantayan sa pagpili po ng magandang stock sa baboy at sa livestock or sa poultry ay naayon din po yan doon sa Philippine National Standard on Livestock. So again, kung kayo po ay nagbabalak na magpa-certify ng organic, so pwede naman na the whole production system ay ipa-certify ninyo. So meaning, kung yung crops ay balak ninyong ipa-certify, ganun na din ang livestock, poultry, and other component ng farm ay pwede naman po. Basta ang bottom line pa rin po natin, dapat mismong si farmer producer, mismong si processor ay sinusunod niya kung ano yung isinasaad ng Philippine National Standards. So again, ang maganda po ngayon dahil meron pong subsidy program ang Department of Agriculture, ang Regional Field Office 2, ang amin pong opisina, ang Agricultural Training Institute ay nagkakandak po ng series of training. So meron po tayong tinatawag na internal control system for smallholder groups at yung mga interesado na farmer na individual na mag-undergo ng certification. So basically, kailangan mag-undergo ng trainings dito sa ATI patungkol po sa in preparation for the certification under organic. So isa na nga yan is yung internal control system na ikakandak ni ATI right after the training. So meron tayong tinatawag na regional technical working group na ang pinaka-lead agency po niyan ay ang ating mother department or yung ating Department of Agriculture Regional Field Office 2 na sila po yung secretariat. So, i-endorse namin doon yung mga na-train namin na mga groups, associations, or individuals na nakikita natin na sinatisfy nila yung pinaka-minimum requirements in order for them to undergo certification. At si Regional Technical Working Group ng Organic Agriculture ay sila po mismo yung mag-i-initiate ng initial assessment, then farm assessment prior na i-endorse nila doon sa mga third-party certifying body. Na nabanggit nga kanina ay yung tatlong certifying body. Depende po kung sino po yung makakuha ng bidding. So again, ngayong araw na ito, yung pinag-usapan po natin ay kung paano natin masabi na yung isang farm ay certified organic na nabanggit ko kanina na dapat ang isang farm or si farmer ay sumusunod siya doon sa pamantayan na isinasaad ng Philippine National Standard on Organic Agriculture. Kung ito ay crops, kailangan sundin yung PNS on crops. Kung ang ipapacertify niya ay livestock, kailangan niyang sundin yung Philippine National Standard on Livestock. Kung processing naman ito, kailangan pa rin niyang sundin kung what is the minimum requirements for the certification na naayon po doon sa Philippine National Standard on Processing hanggang doon sa retailing. So in short, para ma-certify tayo, lalong-lalo na sa farm, ay siguraduhin na no use of chemical or synthetic substances, lalong-lalo na kung nagproduce tayo ng organic vegetables, mga processed products, dapat from the production system pa lang ay walang ginagamit ng chemical or synthetic substances. So, ang maganda niyan, magandang balita, dito po sa Region 2, Lambak ng Cagayan, ay marami na po tayong na-certified na organic farm, individual, at group man yan. So yung mga individual natin, sila po yung mga learning site accredited by ATI na nagpupush ng organic farming.
So then meron din naman tayong mga marami din tayong na certified na groups na third-party certified na nag-train na din, na nag-undergo ng ICS training from phase 1 hanggang phase 4. So again, kung tatanungin ninyo, ang Region 2, nasaan na nga bang organic agriculture, nasaan na nga bang organic farming? Hindi po nahuhuli ang Region 2 dahil marami po tayong mga certified organic farmer, certified organic groups na nagpo-produce na po ng fresh vegetables, processed man yan, then including po yung mga nagpo-produce po ng mga inputs. Promote ko na din po na sa mga accredited po na learning site natin ng ETI at ganoon na din po ang atin pong opisina ay nagkakandak po ng Organic Agriculture Production NC2 training na kung saan yung mga graduate po natin dito ay nagiging competent and skilled when it comes po sa competency ng organic agriculture. Na priority ang ating participants at ang mga graduate po natin dito ay mga agricultural extension workers. At ang maganda niyan, ang Agricultural Training Institute ay in partnership with TESDA ay accredited na po tayo na Training and Assessment Center on Organic Agriculture Production NC2. Kaya po, dito po sa ating Lambak ng Cagayan, sa mga accredited na learning site po natin, masasabi po natin na when it comes sa product integrity at skilled or competency ng isang farmer, cooperator, or learning site operator ay masasabi kong guarantee na sila po ay magagaling, sila po ay they know the how and why sa pag-organic farming. Na sila po ngayon yung mga kasama namin dahil ang mga learning site po natin dito sa ATI Region 2 ay mga accredited na din po na TESDA Farm School na nag-o-offer po ng Organic Agriculture Production NC2. So once again, sila po yung mga dahilan kung bakit natin pinupush through ang organic farming at kung bakit tayo nag-advocate ng organic farming. Dahil mas lalong dumarami at dumarami na din ang nagiging health conscious when it comes po sa pagkain ng organic product. So muli, ngayong araw na ito, muli na naman akong nakapagbigay ng kalaman, impormasyon at iba pang update sa programang Organic Agriculture sa ating Lambak ng Cagayan. Muli ang inyong kasangga, kapatid at kasaka, Ricky Valdez, muli nagmamaalam at nagsasabing magandang buhay at maraming salamat. Nalaman na natin ang mga panuntunan sa organikong pagsasaka. Para sa karagdagang kaalaman ay maaari ninyong i-download ang Philippine National Standard on Organic Agriculture sa website ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. At sa ating next episode ay ating pag-aralan kung papaano gumawa ng mga natural na pataba. Kaya huwag kalilimutang i-follow at mag-subscribe sa aming mga social media pages. Hanggang sa muli!